ang napansin nyo, Sen, bakit ang ipinatawag ay yung dalawang babaeng nakatakip ang... Di, pero doon sa punto na yun, Sen, vital kasi yung dapat statement ni Adrian eh. Di ba? Kasi siya ang nagsasabing, yun daw ay sige to sa ganyan eh. May conclusion siya na sinasabi. Opo eh. I will identify officials of government, sabi niya. Sinabi, Yusek Trigib. At saka si Yusek Bersamin, he was name-dropping the president. Sa mga tweet, inalisan niya kagad ng responsibility ang opisina ng presidente. Alam niya eh. Opo. Yusek Adrian, name-drop the name of the president. Yes. Ganun siya kasigurado. Kinuklud niya. Pero bakit hanggang ngayon, hindi niya tinatawag yun. At nandun yung Trigib, nandun yung Bernardo, dapat nandun din yung ano. Yung sinasabi ko, kung sino-sino yung pinipresenta ng mga testigo. Ano ba sinasabi niya? Sabi niya, doon sa kanyang opening statement, Opo. nung Monday. Ito sinabi niya, let me emphasize one point. Yan. We always go where the evidence leads us. Aha. We do not target any particular person, nor we have the intention to cover up for anybody. Taliwas ito eh. Oo nga. Wherever the evidence Leads leads us. Uy, nagsabi si Trigib. Nagsabi, Adrian Bersamin. Ba't di mo sila patawagin? Ay, bakit ganito? Wala raw silang intensyon na panatan ng iba. O to cover up anybody. Ba't parang may kinocover ka rito? Di ba? Nagharap silang dalawa eh. Ayun nga. O pagkatapos, ang pinresent niya, dalawang babae nakatakip ang mukha. Nagtatanong ako, sino sumasagot? Opo. Sino sumasagot? Yung chairman po ng komite, Senator Ping. Hindi ba ikaw, ano ba ikaw tinatanong ko? Si Nelson nasagot na sagot. Ano sa tingin mo ang mararamdaman ko? Well, yun na nga po. Ano yun na nga po? Ano mararamdaman ko? Siyempre, tinatanong kita, ito yung sagot na sagot. Ikaw ayaw kanyang pasagutin, ito yung sagot na sagot. nakakabastos yun, Sen. O pagkatapos sasabihin na tayo ang Oo. may disrespect. Parang paligtad ang nangyayari. Kasi imposible lang ng tanong ko eh. Sabi ko to sa babae, sino po ba yung may-ari talaga ng bahay na pinag-uusapan natin sa 30 Tamarin Street? Bigla siya nagsalita. Pero hindi ko siya, Oo nga, kumbaga lang hindi ko siya sinasansala. Okay. Tanong na naman ako. Opo. Sagot na naman siya. Tanong pa rin ako. Ang haba nga po ng explanation. Sagot na naman siya. Sabi nga ng isang observer alam mo na pala yung mga sagot niya. Ba't pinresenta mo pa dyan? Para ano yan? Ang gamit lang pala ng dalawa niya para ituro si Diskaya na si Diskaya raw ang nagsabi na umalis na kayo dyan dahil gagamitin na ng bagong may-ari. Dahil ang bagong may-ari na nasagap yata ng Blue Ribbon Committee Chairman, meron natang chismis ng bagong may-ari, Martin Romualdez. Kaya pala pinaturo si Diskaya, parang ang maisip na naman tao, wala yung chismis na si Romualdez ang may-ari, kung hindi tinuturo si Diskaya. Ayun. Akala ko ba wala tayong kino-cover up dito? Hindi ba? O tapos, sabi ko, Mr. Chair, baka naman Pwede makita rin yung... sabi ko, parang maganda naman yung mga natin, itong mga testigo. Para makita natin yung kanilang kagandahan. Kasi pangiti-ngiti pa siya. Hindi kasi na-commit ko sa kanila na kung tetestigo sila naman ay na gano'n din, nakiusap, natakpan ang kanilang mga mukha. Alias na nga lang daw ginamit nila, para di Kaya makilala. na alias ang ginamit para kasi pinagbigyan. Nakalimutan niyo, itong isa nasa kaliwa ko, pinatanggal yung kanyang maskara. Si, RD, baka na. Nag-request din na... Nagre-request din ito, natakpan ang mukha. Hindi ko naman malaman kung talagang binalot niya talaga yung sarili niya. Ha? So, pinabakbak lahat ang ano. Ngayon, Nagtulungan nga po kasi disrespect doon sa Senado yun eh. Kaya nga, ngayon, paano ngayong wala kaming kino-cover up? Pero yung dalawang babae naka-cover up ang mukha. Itong isa, tinanggal yung disrespect, sabi nila. Yung dalawang babae, hindi disrespect, nakiusap. Huwag na po. Ano ba naman ang masama? Ang pag-uusapan lang naman pala kung sino yung nagsabi sa kanila na umalis na kayo. Yung ba ay nakakatakot? Nakakulong yung kanilang itinuro eh. Si Carly. Yung asawa nakakulong sa Cebu, itong lalaki nakakulong yata sa Senado hanggang ngayon. Nakakatakot ba yun? Na tayo may pakita yung mukha mo. Na ang gusto naman sabihin, pinaalis po kami ni Ginoong Colonel Diskaya. O, ba't kinakailangan takpan mo yung mukha mo? Okay, the added dramatization. Nung si Gutierrez ba, pinresenta ko, pinagtakip ko ba ng mukha? Ay, di ho, walang ganon. Ha? At saka halimbawa, kung tinanong si Gutesa, kayo sumagot, ano kayang reaksyon niya? Baka, Yun nga lang pinapatay niya. Pinakita niyo yung di ba? Yung scripted daw eh. Scripted, yung agad ang Oo, yung kagad eh. fax sa inyo. Oo. Meron ba sworn statement si Gutesa nung siya
Mag-testify? Meron po, di ba? O yung dalawang babae, sabi niya, meron sworn statement, pero hindi niya kami binigyan. Kasi kung binigyan niya kami, makapagtatanong kami sa kanila. Yung dalawang babae na yun. Oo. Oh. Tingnan mo yung diferensya ngayon. Oo nga. no? Pagkatapos, sabi nila, ano ba? Let me emphasize one point, we always go where the evidence leads us. Yes, sabi po yun. Oh. Lahat ng mga testigo, tinuturo si Martin Romualdez. Oo. Si Gutesa, tinuro siya. Sila Diskaya, sa magitan ng mga ilang Congressman. congressmen na kanilang in-identify, tinuturo din si Saltico at si Martin Romualdez. Di ba? Maski sila, ang dami. O nga, bakit hindi niya puwersahin si Romualdez na tumestigo sa Blue Ribbon? Ang gusto ko mangyari sa susunod na pag-hearing, paratingin niya si Romualdez. Meron daw po kayong courtesy yung dalawang kapulungan. So, hindi pwede Parliamentary. Parliamentary courtesy. Ano yung sa Tagalog yung parliamentary courtesy? Paggagalangan sa dalawang Kapulungan. kapulungan. Okay, palagay mo. Nilimas ang kabambayan ng bansang ito, Jen. Nelson. Ano, gagamitin mo yun. Paggagalangan sa dalawang kapulungan. Gagamitin mo yun. Ikaw na nga tinuro eh. Ang pinag-uusapan natin mahigit na 1 trilyong piso ang ninakaw, ang nilimas sa kabayan ng bayan. Pagkatapos sasabihin mo, meron tayong parliamentary courtesy. Siya lamang kanya ang makapagpapasya kung darating siya o hindi. Kung ako ang chairman, hindi ganun ang aking pasya. Kung kinakailangan isasabi na kita. Anong parliamentary courtesy pinag-uusapan? Kaban ng bayan ang pinag-uusapan. Makakalapag ba ako, mas mahalaga ba yung interparliamentary courtesy sa sinasabi ng saligang batas? Basahin ninyo yung saligang batas. Yung statement ng principles nakalagay dyan. Na kailangan lahat ng mga opisyalis ng gobyerno ay hindi dapat na-involve sa corruption. Yun ang mas mataas na uri na parametrong dapat natin gamitin. Hindi interparliamentary courtesy. Hindi absolute yun eh. Doon sa saligang batas din sinasabi, yung House of Representatives sa kanyang Senado pwedeng magpatawag. Sa ngayon nga, lahat pinatatawag namin eh. Kahit na public official ka, kailangan dumating ka. Ang kaibahan nga lang, merong limited immunity yung mga members ng Congress. Tama. Okay? Ano yung limited immunity? Immunity from arrest. Pero wala kang immunity sa subpoena, wala kang immunity sa patawag. At sa investigation o anumang public scrutiny. Walang nakalagay sa saligang batas na ganun. So, diyan sila gumagamit ng pamamaraan para sa ganun, i-cover up. Hindi totoo ito sinabi niya ito. Let me emphasize one point. Hindi totoo yung sinasabi niya. Dapat nakikinig siya ngayon. We always go where the evidence leads us. Hindi totoo. Ako na nagsasabi sa inyo. At dapat niya na halungkatin itong pinagsasabi niya. Ito, meron pa sa sinabi. Si Yusek Bernardo, nag-handle daw ng 5 billion para kay Secretary Bonoan. 5 billion per year. Magmula noong 2023, 2024, 2025. 5 billion. At 15% ang kinukuha. 15%. Ngayon, sa kickback na yon, 75% napupunta kay Bonoan, 25% kay Bernardo. Siya rin ang nagsabi nun eh. Nandun si Bernardo, nandun si Bonoan. Dininay din ni Bonoan. Hindi po totoo yun. Kapag pagka wala kang specific denial, general denial lang, that amounts to admission. Hindi totoo yun. Ganun lang. Ganun lang kasimple. Alin ang hindi totoo? Yung 75%? O 70% lang ang nakuha mo? Kailangan siguro, i-deny mo yan specific, hindi yung general denial. Lumitaw yung Cabral Files. Nakalagay doon kung sino. Sinabi rin niya. Hindi ba niya napapangkin sinasabi niya? Mahilig yung magpa-interview eh. Sabi niya, at least 5 secretaries of the departments and USECs were beneficiaries of the allocables under the Cabral Files. Ba't hindi niya ilabas? Sino ba yung mga Cabinet Secretary? Doon sa binabanggit ko nga sa iyo na 100 billion na sinasabi ni Saldico na ang nag-name drop ay si Adrian Bersamin na binibigay kay Trigin. Sabi raw ni Bernardo,
Trigib, kunin mo na. Dami na nito yung pinakamalaking single delivery is 2 billion pesos. Nandun nga doon sa armored van. Sabi raw ni Trigib, sandali lang kasi March 11, hinuhuli kayong kasi si Digong. Kaya magulo ngayon. Oh. Pero kanya itong circumstansya ito, may kinalaman pa kanya doon sa pagpapalit ng ES. Kaya sa Makati, may connection pa daw si yung bagong hirang na executive secretary na si Secretary Ralph Recto. Bakit hindi paliwanag itong mga bagay nito? Puro seryosong aligasyon ito eh. Kung totoo na he always goes Where the evidence leads him. Ay bakit? Dalawang babae ang nilagay niya ron, nakatakip ang mukha. Kasi lagi ganun sir, may lagi may Nawawalan suspense. ng pasensya ang tao pagka ganito eh. Malayo nga, ano. Nabanggit yung 30 tamarin. Tinatanong ko eh. Sabi ko dun sa babae, alam mo ka ako, si Saldi ko, narinig ko nung siya'y nagpapahayag niyan. Kahit na paunti-unti nga niyang nilalabas yan. Opo, sa mga banggitan ng video. Nabanggit niya yung 30 Tamarin Street na yan eh. Diyan siya nag-deliver ng 1 billion. Ano mo yun? Narinig mo ka? Napakinggan mo, napanood mo? Hindi po kanya, pero... Dito nila maalala. Hindi, meron naalala ko po, meron nakapagsabi na ginamit nga po yung... Pagkatapos noon, isa na yung sumasagot, at yung isang babae na yung gustong sumagot, ayaw nang pasagutin yung isa. Ay, wala po kaming narinig na ganyan. Wala po kami napanood na ganyan. Hindi ba importante yung 30 Tamarin? At doon pala yung 1 billion? Totoo. Na doon diniliver. Kasi nagtaka nga ako, parang hindi nila kinala yung sabi ko eh. Kasi halos lahat nakapanood ng video eh. Nung tinatanong nyo na, Yun naman sinabi ni Jen. hindi po. Jen. Okay, samantalang si Diskaya na ituro niya. Yun ang naging interesado sila. Samantalang sabi namin ni Jen, hindi, kung ikaw ang nakatira dun sa address, nabanggit ni Santi ko yung address mo, magugulantang ka, di ba? Usap-usapan niya, no? Usap-usapan, tsaka tatanungin ka ng mga kakilala mo. Yun nga lang ayaw kanya, hindi nagbigay ng sworn statement. Hindi ako papayag na siya umupo doon at nakatakip ang mukha. Yung ba nasa rules namin, na kailangan magtakip ka ng mukha? Pinag-usapan ng rules, wala sa gawin sa husgado yun kapag hindi ka na-content. Hoy, tanggalin mo yan. Pasumpa-sumpa ka pang ganyan eh. Paano ang susumpa, hindi ka nga kilala ng... Oo nga. Kasi may karapatan ako, ina-accuse ako eh. Yun lamang pagiging sagrado ng panunumpa. Hinihiya mo eh. Ginagawa mo, binabastos mo eh. Akalain mo sumusumpa ka, nakatakip ang mukha mo. Kaya nung challenge siya ni Diskaya, di ba, sana makita ko rin po yung mukha. Tama lang yun eh, bakit ka mo? Ang pangkaraniwang nagtuturo, ba, malinis ang ano mo, ituturo mo talaga eh. Sabi ni Diskaya, ikaw kanya nagtuturo, pwede mo malaman din kung ano itsura mo, pwede tanggalin mo. Ayaw. Ano ba ito? Sabi pa niya, we laid out how this deeply rooted scheme operates with systemic precision. Ba? Systemic precision, Sus Maria Jose. It involves a network of actors. Nalaman daw nila. Namely the contractors group who collude among themselves to rig public biddings and monopolize flood control projects. Key DPWH coordinators who manage project allocations and orchestrate the collection and delivery of kickbacks. So meron siyang contractors group, meron siyang DPWH coordinator, and sabi niya, intermediaries, agents, or bagman. Pangatlo, di ba? Who received this illicit funds allegedly in behalf of their principals. Bakit yung principals wala kang tinatawag? Ba't ang tinatawag mo yung contractors at ilang complicit doon sa DPWH at sa kanilang mga bagman na sila yung tumatanggap in behalf of their principals? Bakit ngayon walang principal? Ni isa. Bakit ayaw mong ilitaw si Martin Romualdez? Para matanong naman namin. Bakit hindi niya hingin yung affidavit ni Martin Romualdez na sinabit sa ICI? Para yun ang gawin naming basihan para tanungin siya? Talaga bang siya ay naniniwala sa kanyang sinabi na talagang with systematic precision. We will follow the evidence wherever it leads us. Totoo ba lahat to? Na medyo pinasaringan niya yung mga nagrarally. Yung mga maiingay, yung talaga, yung mga tao kasi bagot na. Sabi ko nga sa'yo, pagod na. Nagsawa na ng kahihintay. Baka wala nang mahintay ito eh. Sabi niya, di ba yung mga nagrarally? Opo. Kasama na kami dalawa, di ba? Ano sabi niya? Your noise will not silence the truth. Ba, yung inyong ganun. Neither does it provide any help in our investigation. Your noise cannot convict and won't even indict the malefactors in this flood control mess. Only evidence does. Yun, ebidensya talaga makagagawa daw. So, may pasaring na naman sa inyong maiingay. Kayong nagrarally. Kayong nayayamot na, kayong naghihintay kung ano mangyayari. So, ano pa sabi niya? With all
with all that being said, as the chairman of the committee, I say to you, ano sabi niya? Yan na. Ano sabi? Oh. Ano po ba binanggit niya? Hindi kayo nakinig? Hindi namin pinakinggan yan eh. Kasi nagpo-programa kami sen nung nangyari yan. Shut the F up. Sabi niya. Yung bago siya magsimula, Hindi nung pwede- Monday. Hindi pa niya masabi-sabi. Hindi naman, Ang sinasabi ko sa inyong dalawa, nilimas ang kabagbayan. Nakakawa ang mga tao. ayun nga. Puot na puot. Oh. Galit na galit. Makikita mo eh. Naghihintay kung anong kahihinatnan ng pagdinig na ito. O sabi niya para sa report, December, before December break. Oo. Asan? Oo, ano talaga bang ano ito? Pinlaplano yung delay na ito? Para mapatig yung mga tao? Para sa ganun, mabagot na lang. At magsawa na lang hanggang sa hindi sila interesado rito. Ganun ba yung plano? Parang mukhang ganun nga po nakikita natin. Baka sasabihin niya, ito'y para sa basura lang. Oh. Alam mo, gustong gawin niya? Sabihin niya sa Senado ito, Oh. I think he should deliver a privilege speech. And in the plenary hall, sabihin niya na ito ay para lang sa trash bin. Para sa ganun, meron akong panahon na Matanong kayo. sa matanong Senado siya. para maging opisyal lahat. Opo. Kaya ako lang dinidiscuss ito, dinidiscuss niya sa media. Pero mas maganda rito sa Senado. Para recorded lahat. Oo. Oo. Yun ang aking gustong gawin niya. Oo. Kung ayaw naman niya, halimbawa, pumili siya ng television station, magharap kami. Namili siya sa dalawa. Oo. Kung ayaw niya, he should shut the fuck up. Yun. Ako, didiretsuhin ko na kayong dalawa. Kung hindi niya madiretso ako, didiretsuhin ko kayo. Oo. O, ba't parang hindi kayo makasagot? Sige po, abangan natin sa kung i-call niya. Tingnan natin kung i-call niya yan. Ano ha? Maganda pong pangyayari yan. At saka, Jen, pagka ganito ang issue, walang sino man ang pwedeng magsabing, manahimik kayo. Hindi ako pwedeng manahimik ang taong bayan, pero ng taong bayan ito. Eh, kahapon, kung narinig niyo, si Secretary John B. Cremulya, alam mo sinabi niya si Gutesa fake? Ganun ba? Bakit sila magkukuglod ng ganun? Paano naging fake si Gutesa? Hindi makalabas si Gutesa dahil alam kong kontrolado nila kung nasan siya. Paano naging fake si Gutesa? Siya lamang kasi ang nakapagsabi na dinideliver nila ang pera kay Saltico at sa bahay ni Martin Romualdez. So, sinasabi nilang peke sapagkat pinipilit nila na yung notaryo ay peke daw. Samantalang yung tao wala namang kinalaman kung paano pepekein ng notaryo. Basta pumunta lamang doon, nagpanotaryo. Meron ba kayong napalitan na isang tao namiki ng notaryo? Parang wala po po. Yun ang gagamitin nila. Maitago lang. Ang gusto nilang itago. Grabe, ano? Kasi parang maraming yung night sense kasi akala natin hindi din ng gusto si Bonoan, di ba? Parang dating niloko mo ang Pangulo pagdating doon Ay, salamat po Ang na akala marami. natin sa hearing na yun, doon na magkakaalaman, di ba? Parang huling pagdinig na ito. Oo, nandun na si Bonoan, nandun yung Trigib, nandun si Bernardo. Pero ang lulitang pala, yung dalawang babae. Yun nga. Di ba parang, Ako hinintay ko yung Adrian Bersamin oo. Ano yung ginagawa nila? Ba't ganito? Ang tao, naghihintay. Naghihintay ng resulta. Naghihintay ng katotohanan. O idinuduyan kayo. Ang sabi nga nila Chubibo. we're not moving forward. We're moving in circles. Paikot-ikot tayo. Diba? Sinusubibo nga. Chubibo. Oh, natsubibo na kayo. Yun na nga. Anyway.